Yo, what's up mga ka-off duty lights and sound? So for this video, sasagutin lang natin tong isa sa mga tanong ng ating subscriber na si Sir McCoy. So yung tanong niya is sa pagsisimula doon ng business nitong lights and sounds, mga magkano doon aabutin. Kasi balak niyang magtayo ng kanyang sariling lights and sounds. So Sir Mac, itong mga presyo or gamit na babanggitin ko is based on my current na ginagamit ko ngayon. Kasi yung ibang speakers ko is mga DIY na. So yung as much as possible, ito na yung mga pinakamura. At the same time, decente na rin. At saka goods na sa pagsisimula ng iyong lights and sounds. Alright, so without further ado, let's go Sir Mark! Ayan, so sa simula is ang pipiliin natin. For me, ito ay aking sariling opinion lang, Sir Mark. Yung speakers na gagamitin mo na mura. At the same time is pwede ng pang basic lights and sound. So, for me, from Crown, ayan. So, ang Crown na yan na PLX15, for me, mas gusto ko yung old version kasi meron ng new version eh. Mas mahal din yung new version. And compare sa dalawa, yung tunog nila, is okay naman din yung dalawa, but for me mas maganda yung old version at saka mas mura siya. Ayan, yung PLX 15 yan, PLX 15 from Crown. Ayan. So yung presyo niya around 16,000 na ata. Dalawa na siya, pair na siya. So 16,000 to 18,000. At saka meron din namang per piece makakabili ka ng around 6 to 7,000 pesos ang isa. Ayan, so sa speakers yan. Next is amplifier. So, personal choice ko, sir, is yung CA5 from Ace. Actually, lahat ng mga amplifier ko is from Ace. Ayan, so Ace, baka naman. Anyway, so amplifier ko is Ace CA5. So, for me, match na match siya. May pasobra pa ng konti kasi na-test ko na. And goods na goods ang CA5 for me. Ayan, so sa speaker wire, siguro mga around 1,500 pesos. Pwede na tig 20 meters. Mas pipiliin mo sana yung sir, yung gauge 14. Mas maganda kasi kung gauge 16 medyo alanganin. So mga around size number 14. So tig 20 meters, pwede na yun mga 1,500. Depende na sa presyo sa mga hardware store. Ayan, as much as possible sir, yung Royal Cord yung pipiliin mo, yung red at saka black. Kasi pag Royal Cord, mas matibay. At the same time, mas decente siyang tingnan. Ayan. Alright. So, sa microphone, sir, kahit anong wireless microphone, around 2,000 to 3,000, magandang, basta UHF lang. Wag yung VHF. Mas maganda kasi yung signal, yung UHF. Marami namang makikita or mabibili natin sa online yung mga mapagkakatiwalaan natin ng mga brand. So, hindi na ako magbabanggit ng brand. So, ayan. Equalizer. Ito, napaka-importante nitong equalizer, sir. Kahit na yung 231 or 215, ayan. Pero as much possible yung maraming band, yung 31 band. Kasi ang purpose nito, sir, is ginagamit ko kasi siya pang tanggal ng feedback. Ayan. So, napaka-importanteng processor yan, yung equalizer, pangtanggal natin ng feedback. Ayan. Next is a mixer. Yan, importante yung mixer. So, yung mixer natin is around siguro mga 3 to 5,000. Meron na yung mga 8 channel to 12 channel. So, depende na. Pero sa nagsisimula pa lang, okay na yung kahit na 8 channel. Sa akin is 12 channel yung ginagamit ko. So, yung 12 channel is around 5,000 yung nabili ko sa online. Yung brand is Rural. Ayan. So, ayan, mixer, importante din yan, sir. Tapos, speaker stand. Syempre, speaker stand. Ayan, so, merong speaker stand na mga mumurahin, pero medyo manipis yung bakal, sir. So, go for the, yung mas solid na kasi gagamitin mo ng pangmatagalan yan eh. So, as much as possible, yung durable na siya. So, yung speaker stand around 1,800 pesos, pair na yon. Magandang klase na yon. Maraming brand na pagpipilian. Wag lang yung mga tigpa 500 kasi as na-observe ko, manipis yung bakal.
At saka, baka madaling masira is, yun, bibili ka na naman ulit. So, mas mabuti na yung durable na siya na speaker stand. Ayan, so, the rest is, laptop. So, nasa sayo na yan kung anong klaseng laptop yung pipiliin mo. Pero yung mga mumurahin na laptop will do. Kasi, music lang naman yung ida-download mo doon na gagamitin mo pang play sa iyong event. Ayan. Ayun, yun yung mga basic na gagamitin or yung kinakailangan mong bilhin sa sound system. So, punta naman tayo sa lights. Ayan. Yung sa lights, sir, mas ma-recommend ko yung LP001 Plus or LP001 na yung 60 bulb na siya. Meron din namang 54 bulb. Sa 54 bulb kasi is medyo mahina siya kasi 54 bulb nga lang. At saka, yung pyesa niya, kasi kung napupunde yun, yung new version kasi ngayon is hindi na napapalitan ng per bulb. Ayan, so buong panel na yung papalitan mo. And mas mahal yung 54 bulb. Tataka nga ako, sir. Mas mahal yung 54 bulb kaysa sa 60 bulb. Yung nakikita ko sa online. But dito sa amin, wala akong nakitang nagbebenta ng ganun. Kaya for me, mas ma-recommend ko yung 60 bulb. Mas maliwanag. Mas marami kasing yung white. Ayan, yung new version na LP001 from Big Dipper. Ayan, yun yung ma-recommend ko. And around siguro mga 6 pieces pwede na yun. Actually, pwede ng 4 pieces lang. Pero mas maganda kay 6 pieces kasi yung 4 pang frontal mo, yung 2 pwede mo nang gamitin sa backdrop. Ayan, pang pailaw lang sa backdrop. Ayan, so 6 na ganun. So around 1,700 to 1,800 sa online. Si Big Dipper yung store. Ayan, so kung ito total mo yun, around mga 10,200. So sa ilaw lang yan. Ayan, so XLR. So itong XLR wire, sir, is gagamitin mo yan pang connect. Kasi isi-series mo, i-connect mo yung 4 na ilaw eh. Ayan, so around 1,000 pesos kasi mga 5 XLR lang naman yung gagamitin mo pang connect sa mga ilaw mo. Ayan. So next is controller. Ayan, mas maganda kasi kung meron ka talagang controller sa ilaw mo. Yung DMX512. Around mga 1,500 to 2,000. Depende sa store. Ayan, so importante may controller ka, sir. Para kahit pa paano is makakontrol mo yung laro ng ilaw. Depende kasi sa mood ng event. Ayan. Kasi kung naman is kunwari nagpa-party tapos yung ilaw mo naka-fix lang. So, medyo sablay tayo doon. So, mas mabuting yung may controller ka para nang sa ganun is makontrol mo ng maayos. Ayan. So, next is light stand. Ayan, yung light stand na ma-recommend ko, sir, is from IMAX. Ayan. Maganda na yung light stand na yun. Mga around 2,000 to 2,500. Maganda, tsaka matibay na. At tsaka mataas yung abutin or ma-adjust mo siya ng mas mataas. Ayan, yun yung naggustuhan ka sa IMAX, yung parang kulay yellow ata yung sa gitna niya. Ayan, maganda yun, sir. Tsaka yun lang naman yung pang basic, sir, sa ating sound system at tsaka sa lights. Ayan, so hindi pa kasama dito yung sasakyan. Syempre, nagsisimula kasi ako, sir, yung wala pa akong sasakyan. Mahirap kasi pag nagre-renta tayo, mas malaki yung nababawas sa kita mo. Kasi dito sa amin yung basic lights and sound, around 3,500 to 4,000 pesos yung charge namin. Depende na rin sa area, kung malayo, outside of your city na. So, pwede ka nang magdagdag kahit panggas man lang. Ayan, so kung magre-renta ka, usually nasa mga 1,000 pa back and forth na yan, and malaking kabawasan na yan. Sayang din sa kikitain mo. Ayun, Sir Mac, sana nakatulong yung aking mga sinuggest ko na mga gagamitin mo sa pagsisimula na yung business na lights and sound. Extra tip lang, Sir Mac, based on my experience, kung magbi-business tayo nitong lights and sound, number 1 is make sure mo sa sarili mo na passion mo talaga at saka gustong-gusto mo talaga yung about sound system. Kasi pag gusto mo kasi ito yung ginagawa mo is number 1, hindi ka madaling mapagod, hindi ka madaling ma-disappoint,
kung konti lang yung kita or konti lang yung nag-book sa'yo. Ayan, kasi number one, masaya-masaya ka sa ginagawa mo. So, hindi siya nakakadismaya. Or parang parang hindi ka napapagod kapag ito yung talagang gusto mo, at saka ito yung passion mo. Ayan, so alam naman natin, Sir Mac, na yung presyohan sa lights and sound is hindi naman ganun kalaki. Ayan. But, lalo't lalo na yung kung basic lang naman, ito basic lights and sound. Ayan, so around 3,500 to 4,000 lang man per event. Ayan, depende na yan kung may mga mababait na mga client natin na nagbibigay ng tip. Tsaka pinapakain din naman tayo. Bola lang yan. Isa na yun sa mga extra na gaganahan tayo sa yung itutuloy natin yung pagbi-business ng ganito. Ayan, so yun yung isa sa mga pinaka-tip ko or pinaka-advice ko sa mga nagsisimula. Actually, bago pa lang din ako dito sa Lights and Sound. At saka, isa sa mga dahilan kung bakit ako nagpapatuloy kahit na alam kong hindi naman ganun kalaki yung kita dito is kasi naging passion ko siya. And the same time is gustong-gusto kong yung topic all about sound system. Kaya, ayun. Hanggang ngayon, nagtuloy-tuloy pa rin tayo, Sir Mac. Ayan, so Sir Mac, good luck sa iyong plano na pagsisimula nitong Lights and Sounds. At saka sana is makapag-book ka ng maraming events dyan sa inyong lugar. Sir Mac, thank you. Hanggang sa susunod na ating topic about sound system. Alright!